So ito pala yung 250 to 300 na apartment ng isang OFW. Okay, so dito pala yung sa baba is ano. So dito tayo dati nag-stay. Yan o. So ang upa dyan is nasa 2.5 to 3,000. So dito naman sa baba, dito yung pwede maglaba, yan, hugas. Dito po tayo naglalaba. So, pakita ko lang yung ano yung worth ng 200 to 300. Ano, alam mo 250 to 350 yung nagastos nila dito eh. Ito. Yan. So parang 2 years pa lang, 2 years to 3 years pa lang tong apartment nila. Ang may-ari nito is OFW. Yan o. So paupahan din dito sa baba, pero hindi nila pinapaupa kasi babalik, uwi na po yung may-ari. Then dito naman sa taas, ayan o, kita nyo, medyo makalat. Ayan. So ito yung ano, gusto mo mag-stay dito, ayan, magkape sa umaga, tapos mag wifi. So free wifi na, may charge pala yung wifi dito. So 200 po yung monthly naming binabayaran, yung wifi, yung tubig, tsaka yung kuryente. Hindi siya safe kasama sa room. So ito yung room, you know, bed space pala to. So ito, umalis kasi yung nag-stay dito. Yan, so i-re-rent nila to. Ito lang kasi ang vacant ngayon eh. Ito is 1.5 per month. Okay. Paid space kasi siya 1.5 per month. So 1 month advance, 1 month deposit. So may kasama, may meron na siyang ano, meron na siyang electric fan. Ito. Kasama diyan. Provided po 'yan ng may-ari. Then ito, kontador. Yan o. Meron na siyang kontador. Yan o. So, 3 rooms po ito. Ito meron kasi nag-stay dito. Yan. 1.5 din po yung per night, ay per month. Then dito, 1.5 din per month. So, 3 po siya. So, yung 3 rooms, meron siyang small kitchen. Yan o. Small kitchen. Then CR. Ito ba yung CR? Yan o. Then may fire extinguisher. Ito yung mga kung gusto niyo mag business ng ganito, paupahan. Then make sure na ano, alamin niyo yung location, guys. Kasi hindi lahat to na ano, na occupied. Ito isa lang, tapos doon isa lang. Dito ilang months nang wala. Then dun sa baba. Kasi yung location nito is tago. Tingnan dito sa labas. Ayan. Then alamin nyo yung ano, target customer nyo, target audience o target client nyo, future client nyo, para alam nyo yung ipa-price yung mga possible na ano mangyari. Okay? Kung na-occupy doon lahat, magiging 3, 6, 9. So 9,000, may 9,000 ka monthly kung buo ka lahat, kung puno kay lahat. Pero hindi, dalawa lang po naka-stay dito, so 3,000 lang. Kung ang gastos mo is 250 to 350, matagal-tagal po yung ROI niya. So kailangan mo
i-push through yung market itong ano mo, itong bed space mo para mabilis mong makuha yung ROI. Okay? So, hindi kasi, hindi naman ibig sabihin na may rental ka is may every month merong magre-rent. Yun ang ano doon. Yun ang hindi na pag-uusapan ng iba eh. Basta, minsan nasasabi lang na patayo ka ng rent, ay ng rental, tapos kikita ka na. Hindi po ganoon. Kasi, depende rin kasi yan sa kung may magre-rent eh. Parang sa atin, sa amin. Ito, dalawa lang po yung nagre-rent. So, 3,000 lang monthly. So, napakaliit nun. Kung meron kang excess money or gusto mong mag-rental, ito kasi pag kulang yung pag nag-retire ka na, ito ang gusto, ito rin yung gusto kong business, yung rental business. Kasi pag kulang yung tinatanggap mo sa SSS o kaya yung savings mo, meron kang kunwari 10 butas o kwarto, then estimate mo na lang 5 yung yung magi-stay, at least meron pa ring pumapasok, 'di ba? Kasi pag matanda ka na, hindi ka na, ito yung mga passive income. Ito yung sa affiliate tsaka itong rental. Ito yung mga passive income. Okay? So monthly kang may nakukuha. So monthly lang siya, hindi siya daily. Pag sa Baguio kasi, so nag-stay tayo sa Baguio matagal. Pag ito mga to, madali itong makuha agad. Kasi tourist spot yun eh. Ang daming tao dun sa, kahit kasulok-sulukan ng bahay ay ng lugar, meron po mag-stay. Yun ang napansin ko. Dito hindi eh. So, eto, yung school dito malayo, then yung mga pwede rin yung mga dito, possible na mag-stay dito yung mga magtatrabaho. Ayan. Tapos yung mga reviewer. Pero wala namang dito, yun po. Sa mga nagbabalak ng ng mga rental. So, pag-aralan po nila. Ito mga based on my experience lang naman. So, balak ko sanang yun to, kunin, pero dalawang isip ako dahil hindi ganoon kalakas. Pag nagpatayo po tayo is pag-isipan po natin yung location, yung target customer, then yung budget syempre. Tsaka dapat iwasan po natin sana magtipid sa sa mga, kasi may mga napansin ako dito parang may tinipid na dahil hindi sa sa may ari, dahil sa may I think yung yung nangontrata dito eh. Kasi marami silang parang rita-ritaso dito. Ito wala pang 5 years pero tingnan nyo, bakbak na oh. Yan. So, another repaint ulit yan. Hindi siya ito, kailangan mong i-repaint ulit yan para maka-attract ka ng customer syempre. Diba? So, depende na lang kung kailangan mo na talaga mag-stay. Yan, i-grab mo. Okay, so ang kagandahan naman dito is may kasama na siyang mga utensil. Itong paupahan na to. So may meron na mga ganito. Anyan. Then electric kettle. Tsaka mabait po yung may-ari. Then meron din siyang TV. Hindi naman po masyado nagagamit. Tsaka yung ito. Ngayon, napaka-importante yan. Kasi pag bibili ka lagi, magastos. Ayan. Tsaka meron din siyang binigay na ref. So, minsan lang po natin nagagamit. Yan. Mura siya. Tapos, kung gusto mo nagtitipid yan, nag-start ka, ito maganda. Mga bed space. Tsaka, mabait kasi yung amo kaya ay yung may-ari. Kaya, mahirap din bitawan pag pag nag-iipon ka o nag-start. So, pag nag-start ka pa lang, ito yung mga idea. Ang location pala nito is Bulacan area.
Pero yung exact location na wag ko nang sabihin para sa protection din ng may-ari. Okay? So, yun lang. So, kung may balak kayong gumawa ay magpatayo ng rental business, so, pag-aralan po nating mabuti. Meron din kasi mga rental dito sa labas. Pero, yung rental is dun sa bungad. Okay? So, yun lang. God bless sa inyo.